So ito silang dalawa. And welcome back to another Van Life episode. Nasa Bicol region tayo ngayon. Kaya samahan niyo muna ako para pag-usapan at ipakilala ko sa inyo ang bagong power station na maliit pero powerful. Maliit pero mabilis mag-charge. Solid daw sa features. Safe and reliable daw. Maliit pero tahimik ang operation. At kayang-kaya daw ng inyong mga bulsa. Kasya siya. Sige, At pag-usapan. ito pa ang pinakamalupit sa lahat. Rugged and durable structure daw. Masubukan niya. Dahil rugged and durable structure siya, papatungan natin ngayon. Under pa rin. Papakilala ko sa inyo ang DJI Power 1000 Mini, the world's smallest 1 kWh portable power station. Ito ang pinaka-special at pinaka-unique dito sa power station na to. Retractable Type-C cable. Alam nyo, napakarami ng mga power stations sa lumabas ngayon at lahat sila ay halos kiniklaim na sila ang number 1. Pero alam nyo ba, hindi yun ang batayan kung sino talaga ang pinakamagandang power station. At ang usapan ngayon, hindi na palakihan tayo ng power stations ngayon. Paliitan. Ngayon hindi lang maliit, dapat maliit na malakas at matibay. May papakilala ako sa inyo. Matibay na pala ang usapan eh. Maliit, matibay. Medyo nahahasal na ako magpitpit ng napakalaking power station. Papakilala ko sa inyo ang DJI Power 1000 Mini, the world's smallest 1 kWh portable power station. Maliit man pero napakalakas nito. Maliit man pero napakabilis i-charge. Maliit man pero punong-puno ng features. Maliit man pero safe at reliable. Maliit man pero tahimik kung ginagamit mo. At hindi lang yun, affordable. Maliit man pero safe at reliable. Kung katulad mo ako na matagal na gumagamit ng mga power stations, maiintindihan mo at magigets mo agad kung ano mga sasabihin ko dito. Pero kung ikaw nagbabalak pa lang na bumili ng isang power station, malamang sa sitwasyon ngayon na lumabas ang napakaraming brands ng mga power stations, malamang nalilito ka kung ano ang gusto mong bilhin. Kung ano sa mga yon. Pero bibigyan ko kayo ng linaw. Bibigyan ko kayo ng solusyon. Nasa mindset agad natin yan na kapag power station, gusto agad natin ng malaki. Syempre naman, kapag malaki, marami kang maisostore na power or electricity kung saan mo man gagamitin. Pero hindi kasi ganun yun. Aminin ko sa inyo mga first timers. Dati, into huge power stations talaga ako. Mas astig eh, di ba? Pero eventually, hanggang sa tumagal sa mundo natin outdoors, marami akong mga realizations pagdating sa power station. Wala namang masama sa paggamit ng malalaking mga power stations. Depende sa sitwasyon ninyo. Sa akin, na meron tayong mini camper van, nung una, masarap gamitin. Pero nung huli, nararamdaman ko na parang ang laki naman sobra ng power station ko para isiksik ko sa loob ng mini camper van. Siyempre sa una, gusto natin malaki. Pag malaki kasi, astig. Maangas, 'di ba? Malupet, 'di ba? Pero sa isang tulad ko na outdoor person na halos 80% ng buhay ko ay ito ang kasama ko. Nakakaring tayo kung saan-saan. Dito tayo natutulog. Long drivings natin, andito palagi tayo, itong ginagamit natin. Noong una, masipag pa ako magdala ng power station na malaki. Gustong-gusto ko talaga. And then eventually, habang tumatagal, almost 3 years na tayong ngayong nabubuhay sa labas, yung outdoor life natin, ay may mga realizations ako na natutunan na hindi pala dapat at ito pala ang dapat na gawin. Confession ko sa inyo, noong una nag-enjoy ako sa sobrang laki, malaki ang capacity ng mga power stations sa dala-dala ko, pero na-realize ko, unang-una dahil malaki ang power station na dala ko,
nasa-sacrifice ang space ng ating mini camper van. Sumisikip. Ngayon, dumating ako sa point na naghanap ako ng gusto ko ng maliit na power station. Nagkaroon tayo ng mga power stations na maliit, kaso ang problema, lumiit din yung capacity ng power na pwede nating store. Ako, naguluhan ako ngayon kasi magdadala ako ng power station na malaki, malaking storage, nasa-sacrifice yung space ko dito sa loob ng camper van. Ngayon, nagpalit ako ng maliit nga, pero kulang naman. Kulang na kulang. So sabi ko, ano ba ang power station na maganda na pwede ko talagang gamitin na sapat lang talaga sa kakailanganin ko at wala akong nasa-sacrifice. Hanggang sa dumating ito. Pero itong papakilala ko sa inyo mga first timers, sa ganito kaliit, alam niyo ba, nakatumbas lang ito ng mga malalaking sinasabi ko. Hindi to 200 watts, hindi to 400, hindi rin to 600, kundi 1,000 kilowatt hours itong power station na itong hawak-hawak ko. DJI 1000 Mini. Pwede naman pala yung ganon. Maliit na power station, pero napakalaki ng storage. 1,000 kilowatt hour. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga specs nito. Hindi natin masyadong gagawin technical. Ang interface ng power station na to ay napakasimple. Kung first time mo magkakaroon ng power station, hindi ka mahihirapang gamitin ito at hindi ka mahihirap intindihin. Sige, pag-usapan muna natin. Sa weight, medyo may kabigatan siya. Valid na medyo mabigat siya kasi isipin nyo naman, 1,000 kilowatt hours. So malamang punong-puno ng baterya to. Siksik na siksik ng battery to. Pero handy, kaya ng isang kamay. Hindi nga lang siya yung talagang mangangalay ka. At normal lang yun sa isang power station, lalo na siniksik ang 1,000 kilowatt hour sa napakaliit na device na to. Of course, gawa siya sa hard plastic. Hindi naman po pwedeng maging bakal yan, hindi nag-overheat yan. Pero ito, hindi yan mag-overheat. Alam niyo kung bakit? Meron siya mga exhaust. Meron dito sa kanan, meron dito sa kaliwa, at meron dito sa likod. At ang kagandahan dito, hindi ito maingay kapag ginagamit ninyo. Tahimik lang siya. May mga tahimik, pero ito, as in tahimik na wala kang maririnig. Ganun. Isa lang yung handle. Kasi kaya naman ng isang kamay talaga. Impression sa interface, napaka-simple. Simple as ABC, simple as 1, 2, 3. Ganun lang siya kadali. So, dito, makikita ninyo ang kanyang display. Pero syempre, ipa-power on muna natin. Para ako nagbukas ng drone. Pareho sila ng tunog kapag yung drone ino-on mo. Off natin. Ganun din. Parang every time na i-on ko to, ipapaalala nyo sa akin na i-charge mo na Boy P yung mga DJI drones nyo. May mamaya pala pag-uusapan natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit yung mga gear kapag tayo ay nagpa-vlog. Kumbaga, vlogging gear reveal ang gagawin natin. 100%, na-charge ko na siya. At napakasimple na lang kanyang display. Visible lahat ng mga nakalagay dyan at kung ano lang yung mga impormasyon na kailangan mo. Dito, syempre nakalagay dito yung percentage nung laman ng iyong power station. Merong input kung gaano kalakas kuryente yung pumapasok sa kanya every time na kina-charge mo siya. At kung gaano kalakas naman ang lumalabas dito sa output sa mga devices na ginagamit mo. Kunwari, nag-charge ka ng laptop. Makikita mo dito kung ilang percent ang lumalabas sa kanya habang kina-charge mo yung laptop mo at kung anong mga gadgets nyo. Habang nagbabawas naman siya dito. Sa mga ports, napakasimple lang din. Dalawang USB port na naka 12 watts siya. So, mabilis na siyang mag-charge. Isang Type-C na port na ito yung nagagamit natin sa laptop, sa drone, sa mga phones, yung mga Type-C to Type-C, pwede rin dito. At ito ay talagang mas mabilis mag-charge kasi itong Type-C port na ito mga first timers, nasa 100 watts. Ganun siya kabilis. Fast charging. So, meron tayo ditong 4 na wall ports kung tawagin. Kumbaga, ito yung typical na saksakan na meron tayo sa mga pamamahay natin. Na pwede nyong saksakan ng electric fan, blenders, TV, computer, desk fan, at kung ano-ano pa. 3 meron nun, and then merong isa dito na same lang din pero merong ground. Yung para sa ganito. So, hindi nyo nababaliin yung mga... Kadalasan kasi ganito, ginagawa ko rin yan kapag may ganyan, binabali ko para pumasok siya sa mga regular na saksakan na ganito. Pero dito, meron siyang ganito, yung merong ground. So, hindi nyo nababaliin to. Okay lang naman kasi baliin yan, pero syempre sayang naman.
Hindi niyo nababaliin yan kasi dito meron na nakaabang na isa para ikabit ninyo yung mga ganitong klase yung mga plugs ninyo. So diretso, pasok mo lang ganyan. Dito naman sa baba ng mga USB ports, meron ditong isang port naman na para sa solar. At kung kayo ay gagamit ng external na solar panel o yung mga portable, ay meron din siyang kasama na cable para doon. Kaya ganito lang ang kanyang cable na available. Tutugtong nyo lang yan. May choice naman kayo kung car battery charging ang gagamitin nyo or magso-solar panel kayo. So tatanggalin nyo lang to ulit. At dito nyo rin siya ikakabit. Yan. Tapos ito na yung ikakabit nyo sa inyong solar panel. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung pang car charging, yung kinakabit sa battery. At dito sa baba, ito yung saksakan kung i-charge mo na ang iyong power station. Meron siyang camping light or yung LED. Actually, hindi siya pang camping lang eh. Pwede siya pang office, pwede siya pang emergency sa bahay nyo. Pag nag-brownout, hindi siya maliit, malaki. Ayan, may selection, pindut-pindutin nyo lang. Lalakas yan, lalakas, hihina, hold nyo lang ulit, mag-off yan. At ang kagandahan sa power station na to ay pwede nyo siyang kontrolin gamit ang DJI Home app. Sa app na to ay pwede nyo kontrolin ang power station gamit ang phone ninyo. May mga features dito na pwede nyo namang gawin dito. Pero mas advanced sa mga features dito kasi dito, kunwari low bat ka, 0. Pag charge mo is 100. Ito ang tip at sekreto para mas tumagal lalo ang mga batteries natin. Dito, pwede nyong iset ng ang kanyang low bat o mag-shut off na siya o kailangan mo siyang i-charge. Imbis na naka 0% is pwede mong gawing 10% yan. And then kapag mag-full charge ka, pwede namang hindi 100%. Kumbaga, gawin mo siyang 95%, pwede rin yung ganun. Para saan yun? Para hindi nasasagad yung mga batteries natin. Kumbaga, merong leeway sa unahan, meron din siyang leeway sa dulo. Hindi nasa-stress yung ating baterya. Matagal ang buhay at mahaba ang cycle ng recharging ng power station na ito, pero mas hahaba pa yan mga first timers ng maraming taon kapag ganun yung settings ninyo sa charging ninyo. At meron pa, ito ang pinaka-special at pinaka-unique dito sa power station na to. Retractable Type-C cable. May nakita ba kayo ibang power stations na may ganito? DJI lang meron. Oh, magnetic pa pala oh. Oh, nagsasnap oh. Meron siyang retractable Type-C cable. 'Di ba? Nakikita lang natin 'yan sa mga maliit na mga power banks kung tawagin. Oh, nakakita na ba kayo ng power station na may ganito? DJI lang ang gumawa niyan. Tapos para bumalik siya, hilahin niyo lang ulit at babalik siya ulit ng ganyan. Kusa naman 'yan. Magnet. Gagamitin ko muna yung aking kamay. Tignan niyo kung gaano siya kaliit. Halos isang dangkal lang siya. Pero ipapakita ko pa sa inyo itong batayan isa pa. Itong water bottle. Itatabi ko sa kanya. So, ganyan lang siya kaliit. Kapag maliit, pwede mo rin siyang ilagay kahit saan. Subukan natin. Oh, maraming salamat sa pagbisita. Salamat, Idol! Idol! Sige, ingat kayo. Salamat, Idol! Diba? Ang Kahit puti mo! kahit sa ang liblib, kaliblib-libliban na, may mga fans pa rin tayo. Mas pogi ka! Your boy P has been interrupted. Let's go. Kaya joke lang, mga followers natin yan. Okay, tuloy tayo. Susubukan natin siyang ipasok sa kung saan-saan. Okay? Ito, exage itong gagawin natin. Pero syempre, hindi naman ito dapat gawin. Pero ako ginagawa ko to. Yung mga gadgets ko, kapag ang cooler ko ay walang laman, diyan ko nilalagay para safe na safe. Ngayon susubukan natin kung mag-fit ba ang DJI Power 1000 Mini dito sa ating cooler. Wait. So, tatanggalin ko lang muna yung mga alkaline waters ko. Tignan natin ha, kung mag-fit ha. Standard size ito na cooler. Tignan natin kung magkakasya siya. Kasya! Isipin nyo yung matitipid na space ha, dahil maliit siya ha. Siyempre ganyan, may cooler ka dito, andito yung power station. Malaki yung space na nakakain niya. Kung gusto yung gawin, edi gawin nyo. Pwede ko siyang ipasok sa loob ng cooler. Oh. So isipin nyo yung space kanina hanggang dito. Wala na. Dito na siya. Ngayon, susubukan pa natin sa iba. Dito sa harapan, sa paanan. Kasya. Pag ganun, kasya rin. Eh sa box na mga tulad ng ganito, kakasya kaya? Malalaman. Oy!
Kitang-kita niyo mga kaibigan. Tapos, pwede niyo pang ilagay yung mga ibang gamit niyo dyan. Oh, maiisip niyo ba? Nasa box na ganito, ay may dala kayong power station. Diba? Sino mag-iisip? Tayo lang. Pasok siya sa mga pinag-testingan natin. So malamang, kasyang-kasya to sa truck ninyo. Ultimo yung mga nagka-camping kayo, tapos ilalagay nyo lang siya sa ilalim ng mga table ninyo. Pwede. Hindi siya magko-consume ng space. Kapag 1,000 watts na kasi, sobrang stable na yan. May ibibigay na niya yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Siyempre, depende pa rin yan sa paggamit. Pero kung gagamitin niyo yung mga low power appliance lang, like 250 watts to 400 watts lang, mas tatagal yung buhay ng power station. Kahit mainitan, okay lang. Pero wag ba maghapon? Sino bang nagbababad ng power station sa initan maghapon? Dahil rugged and durable structure siya. Sige, papatungan natin ngayon. Papatungan natin ng papatungan. Under pa rin siya. Under pa rin. Siyempre ang power station mga first timers ay marami yung pinaggagamitan. Hindi lang yan para sa camping. Hindi lang siya pang outdoor life. Pero siyempre, una sa listahan, outdoor life. Sa opisina, pwede rin. Kasi gumagamit tayo ng mga computers, laptops, especially mga desktops. Alam nyo ba na ang DJI 1000 Mini ay pwedeng gawing UPS? Pwede nyo ikabit yung mga desktop computers nyo dyan para just in case na bigla-bigla na lang gulatin tayo na brown out, ay hindi makokorrupt at hindi mawawala lahat-lahat ng mga files. Tapos ang dilemma natin, wala kayong sasayanging trabaho. Since na 1,000 kilowatt hour siya, marami na tayong pwedeng isaksak dito. Karamihan sa mga pwede nating i-power up ng power station na to is yung mga typical na ginagamit natin sa bahay. For example, electric fan. So itong electric fan is 51 to 52 watts ang kanyang nakukonsumo. Sa 67% na natitira na power storage natin is kaya niyang paandarin ng 9 to 10 hours. Ito-check naman natin ang 12 volts na electric fan. Ang output niya ay 7 to 8 watts at sa 67% niya ay kaya niyang paandarin ng tuloy-tuloy sa loob ng 38 hours. Ito mga portable speakers, susubukan natin kung ilan siya o gaano siya kalakas kumonsumo. Nasa 14 to 15 watts. Kaya niyang paandar nito ng tuloy-tuloy sa loob ng 29 hours. Ganun katagal. Okay, subukan natin itong lampara. Dito tayo sa 12 watts na USB port. Okay, nasa 4 to 5 watts lang siya. Kaya niyang paandarin sa loob ng 46 to 47 hours. Ito naman yung pang mosquito. Ang output is 4 watts at kaya niyang paandarin sa loob ng 35 hours to 39 hours, ganun. Okay, telescopic camping light. Nasa 1 watts lang siya at kaya niyang paandarin ito paliwanagin sa loob ng 52 hours. Diba? Ganyan siya katipid. May mga 220 volts kasi na mababa yung wattage ng mga appliances. So, hindi naman porke typical na gamit sa bahay, malakas kumonsumo ng kuryente. Hindi naman lahat-lahat. Pero meron akong tip sa inyo na hanggat maaari kapag kayo ay nasa outdoors, mas maganda yung mga gamit ninyo is karamihan ay naka 12 volts. Mahaba na yung battery life, pero mas hahaba pa kapag naka 12 volts kayo. Tip lang naman. Nakikita nyo ba yan? Ito ang pinaka-convenient na pwede natin gamitin para ma-charge yung ating DJI Power 1000 Mini sa ating mga sasakyan. Unbox natin para makita ninyo. Napakasimple lang naman talaga ikabit nito. Pero doon natin ipakabit sa talagang trusted talaga. Hindi ako. Para hindi ko masira yung sasakyan. Kasi dati may ginamit ako pero sinira niya yung baterya ko. At hindi ko nahayaang mangyari ulit yon. Kaya ipapakabit natin to, ipapa-install natin to talaga sa mga trusted electrician talaga. Ipapakita ko pa rin sa inyo kung saan to ilalagay. Dito yung sa likuran kasi ang minivan kasi
Ang battery niyan ay wala dun sa harapan. Nandito lahat yan sa likuran. Nandito yung battery ko sa loob. Diyan yung ilalagay. And then itong wire na to is pagagapangin natin somewhere yan doon. So, hindi natin magagawa ngayon yan kasi yung loob ng camper van natin is gawa sa kahoy. So, gagawan talaga yan ng kumbaga customized na dadaanan talaga ng kuryente. Kaya hindi natin siya may kakabit ngayon. Or pwede natin ilagay doon sa harapan yung power station para mas accessible sa atin. Hindi ko naman masasabi na fan ako ng DJI pero parang gano'n na nga. Kasi karamihan ng mga vlogging gear ko is DJI. Lalo na nadagdagan tayo ngayon ng power station, DJI din. Pero tulad nga ng promise ko kanina, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa vlogging na napakasimple lang talaga. Short story, nagsimula ako sa napakadami kong camera ang ginagamit. Pero ngayon, nauwi sa kung ano lang ang kailangan ko. At kung hanggat maaari, isa or dalawa na itatawid ko na i-record, i-film lahat ng mga episodes natin. Isa-isayin natin. Unang-una, hindi po pwede mawala ang two-way radio. Connected ito sa power station. Alam niyo kung bakit? At dahil nga merong retractable cable, nakakapag-charge ako kahit umaandar yung sasakyan. Next is laptop. 13-inch lang na laptop. MacBook Pro M2. At dahil lahat ng mga episodes natin ay ini-edit ko yan on-site, outdoors, syempre, kailangan nating i-charge yan palagi. Yung retractable ulit. Pwede akong mag-edit na nagcha-charge at katabi yung DJI Power 1000 Mini. At ang pinaka-paborito kong camera na ginagamit sa lahat. Malaki, mabigat, pero gustong-gusto ko yung quality ng video. Syempre, pati sa audio. Kaya kong gumawa ng vlogs nang hindi gumagamit ng any action cam na kahit ito lang, magagawa ko yun. Kumbaga, ito yung pinakagusto kong camera. Pero gumagamit ako ng mga action cam. Yan, gamit ko ngayon. At syempre, hindi pa pwedeng mawala ang drone natin. At ang drone natin is lahat ay DJI. Ngayon, papakita ko lang sa inyo. Quick look lang. Meron tayong dalawang drone dito. Ito ay maliit na drone. DJI Mini 5 Pro. Ito ang pinapalipad natin kapag sa mga stable yung weather, hindi mahangin. DJI Mini 5 Pro. And this one, the DJI Air 3S. Ito yung ginagamit ko kapag malakas ang hangin, kailangan ko magpalipad ng mga sobrang taas. Yan, ito yung pinalalaban ko. Dahil sa retractable USB cable, pwede ko siyang i-charge. Kahit yung Air 3S, pwede ko rin siyang i-charge. Rekta na. So, isipin nyo kung gaano ka-convenient mga first-timers gamitin ang power station na ito. DJI Mini 5 Pro para sa mga kalmadong lipad. DJI Air 3S para sa mga palabang liparan. Ayos ba? All in all mga first-timers, dito sa ating review na power station ng DJI, ang Power 1000 Mini, all in all, amazed ako at natutuwa ako kasi ang DJI ay nakikinig sa kanilang mga consumers. Yung innovation, nakakabilib. Masasabi ko na ang DJI ang tumapos nung dilemma regarding sa mga power stations, sa mga power storage at kung ano-ano pa. Kaya gusto ko magpasalamat sa DJI sa pinadala nilang power station sa atin. Siguro magsistick na ako dito kasi all goods na ako dito. Maliit, malakas, yun na yun. Yun na yung hinahanap natin noon pa. Ngayon, andito na. At syempre sa mga magtatanong kung saan ito mabibili, nasa description may link tayo dyan para makapag-purchase na kayo at magkaroon na rin kayo ng ganito. So, yun lang mga first timers. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat DJI. Kita-kita tayo sa susunod natin na episode. Saan kaya tayo pupunta?